Again and again, ito po ay for entertainment use. Ito po ang ating pagbabasa ng tarot. Ang babasahan natin ngayon ay isang hiniling po talaga to sa akin. Senador na ang pangalan niya ay Bongo. Kilalang kilala naman natin to kasi lagi siyang kadikit ng ating dating presidente Duterte. Ano po? Ito po. Again and again for entertainment use. Tanggalin ang mga negative at ang take lang ay ang positive. Yan. Haluin natin. Ayan. Dito, pabali-balentong ho ito ha. Kaya huwag nyo nang questionin yung balentong, yung ganun. Kasi ito ho ay depende sa nagbabasa. Ano pa? Wala naman deal po yun. Tarot, ipakita mo kung ano nakikita mo sa ating senador na si Bongo. Yan. Ito po ang kinuha ko na tarot. Medyo ano yan. Pakita mo sa akin, tarot. Magsasabi sa akin ng totoo at ipakikita natin sa buong mundo kung ano nakikita natin. Kung makikita nyo po, ito ay gumuguhong pag-asa. Ito po ay kanyang nararamdaman pero ipinaglalaban niya kaya nga po nakatayo siya, nakatayo itong tore na ito. Gumuguhong pag-asa ito sa kagustuhan niya na matulungan ang ating dating presidente na makauwi at mabigyan ng hustisya. Inilalaban po niya ito pero pakiramdam po niya nanghihina ang kanyang kalooban dahil tila baga gumuguho ang pag-asa niya pero ang sabi niya hindi, maninindigan siya kaya nakatayo siya. Kung nakaganyan po, ibig sabihin niyan susuko na siya. Kaso nakaganyan po. So pilit na pinaguguho ang pag-asa ng kanyang pangarap upang ito po. Etong lalaki blue ay matanggal niya dito sa tore ng pagdurusa. At kung makikita niyo po, hindi tao itong isang ito na hindi po ito tao. Ito po ay isang alam niya na karamdaman, na alam niya na ang pag-asa lang ay ang makabalik o yung ipaglaban ng niya, yun ang magagawa niya. Kasi alam niya na itong taong ito na naka-blue, ito, ay unti-unting kinakain ng kanyang karamdaman. Kaya po, dugo, ibig sabihin siguro yung kanyang sugar or yung cholesterol or yung something about the blood circulation, especially kaya nakabaliktad, tumatama na siya sa parang makakalimutin na or dementia or something. Yan po. Again, binabasa ko lang po ang tarot ha. Ito, kailangan po ni Senator Bongo na ingatan ang kanyang sarili. Alam niyo po kung bakit? Lagi po siyang, kagaya po ni Senator, Bato, siya rin po ay apple of the eye ng mga taong gustong sirain ang pamilyang Duterte. Ayan po. Nakikita niyo po ito? Siya po ito. Bakit pilay siya? Kasi po, nagdadalawang siya, hindi siya makaikot, hindi siya makagalaw ng gusto niyang galaw. Kasi po, dinadahan-dahan niya ang bawat action niya dahil may isinasaalang-alang siya na tao. Yun ay ang pamilya niya at ang mga mahal niya sa buhay. Pero, nakita niyo po itong 1, 2, 3, 4, 5. Ito po ay power. Ibig sabihin nito, may mga 5 tao na makapangyarihan na tumitingin at nagwa-watch out sa kanya upang siya ay mapilayan or upang siya ay bigyan ng isang, for example po, ay kasalanan. Kung ano man po yun na ididikit sa kanya, kaya kinakailangan po siyang mag-ingat. So, ibig sabihin, may magdidikit sa kanya, pag-iinitan siya, pero laban lang po kasi ayon po dito, kahit parang pilay-pilay siya o maapektuhan siya, maso-survive daw po niya. Ayan. Kung ano naman kaya iyan? Panukalang batas ito. Marami siyang isusulong na batas
na ito ay tungkol pa rin sa pagpapatuloy ng controversial na pagkalkal tungkol sa mga anomalya ng gobyerno. Ito dito medyo delikado siya. Kaya po nakita nyo, nakaganyan. Ito po yung batas. Bakit sinabing batas? Wala naman siyang hawak na timbangan. Kasi po, kung makikita nyo po, mayroon pong swords. Batas po ito na ipapatupad. At kung makikita nyo po na nakaangat ang kamay at nakikita nyo po ay babae, inang bayan po ito. So ang ibig sabihin po, gagawa si Senator Bongo ng isang batas na pagtitibayin niya. Pagtitibayin, kaya nakaganon. Upang alamin ang katotohanan at hindi makalimutan ang tungkol sa flood control at sa iba pang anomalya na kinasasangkutan ng korupsyon. So, kailangang mag-ingat po siya kasi kumbaga tatalakayin niya talaga dito at ilalaban ang korupsyon. Kamahawa yan. Ay, sus Maria Josep. Alam niyo ito kung bakit nakabaliktad? Mayroon po siyang imumungkahi sa ating gobyerno na kinakailangan ito yung tungkol sa isang lalaki. Siya mismo magmumungkahi po na kinakailangan na itong lalaking ito, hindi po ito presidente, pero ito po ay may kinalaman sa korupsyon na kinasasangkutan ng gobyerno ni Saldico at ni Romualdez. Ibig sabihin po nito, siya po ay gagawa ng paraan upang si Mr. Romualdez at si Saldico ay maiharap sa publiko. Pero may kasama po siya na lalaban. Ito po. Maaring ito ay kasama niya sa mga senado, pero tandaan niyo po, sa pamamagitan po ng pagiging determinasyon ni Senador Go, marami pong mga senado ang susunod sa kanya. Di ko po alam kung bakit, pero yung dating mga matitigas na senado, yung mga dating pikit at bingi at nakapiring na sinasabi na nabayaran o na sinasabi na may natanggap, di ba? Nakita naman niya sa mga balita, hindi na po yan hearsay. Sinasabi ko lang po. Dito po, nagtataka ako bakit susuportahan nila si Mr. Bongo sa isang panukala tungkol po kay Romualdez at kay Saldico. Hindi ko po alam kung anong batas na gagawin nila. Yan po. Pero ang magpapasimuno po ng batas na yon na paglilitis o pagkalkal na ipagdidiinan niya ay si Sir Bongo. Hindi ko alam kung bakit lumabas na siya talaga. Pero may mga senado pong nasa paligid na susuporta rin. Magkakaisa po. Okay? Ito, kailangan din itong ni ating Senador Bongo na patunayan. Ito po ay isang biglaang pagbibintang sa kanya na kailangan niyang malusutan. Maaring ito po ay pamunuan ng isang tao. Shadow pa po siya eh. Pero ito pong taong ito ay pipilitin na ito, nakita nyo ito? Yan po ay karangyaan. Yan po ay karangyaan. Tapos siyang po ay yun yung ating dating presidente na si Duterte. So may isang tao na mag-aano sa kanya na gagawa ng isang demanda. Demanda po ang lumalagay dito o reklamo. Kung saan dapat daw niyang patunayan katulad ni Senador Bato na wala rin siyang kinalaman sa anumang hakbangin o dating ginawa ng dating Presidente Duterte tungkol sa paglaban sa droga. So, may isang taong nanggigigil na idiin din siya. Sino kaya itong taong to? Hindi naman ito actually, nakaupo rin siya. Kasamahan din nila ito. Wala siyang mukha, wala pa siyang
lalaki po siya. So mag-ingat po, mag-ingat. Or kung wala naman silang itinatago, di patunayan na lang niya, ilabas na lang niya para malinis ang kanyang pangalan. Ito po yung parating sa kanya. Yan. May mga taong nag-iisip sa kanya po kung talaga bang totoo siyang kaibigan at kapatid at hindi siya traidor. Ito po ay susubukan ng panahon. Kaya kay Senador Bongo, humanda po kayo kasi susubukan po kayo ng panahon para patunayan kung kayo talaga ay legit o totoo ba ang hangarin ninyo at totoo ba ang pagmamahal ninyo at pagkalinga at kapatid kayo talaga sa puso at sa espiritual ng ating dating presidente. Ayan po. Susubukin po kayo ng mga tao sa paligid ninyo. Mag-ingat po kayo kasi may mga taong kakausapin kayo para bumitaw sa pagsuporta sa ating presidente dati upang maibalik siya dito. Sana po ay malampasan nyo to. Kasi ito, kakausapin kayo ng masinsinan. Pero, oras na mapatunayan ninyo ang loyalidad ninyo, may dalawa pong sorpresa. Ayan, dalawang sorpresa na manggagaling sa mga taong nagmamahal sa ating presidente, which is yung mahihirap. Ayan po. Sasabihin na naman ng iba na bias ako, ito po, kitang-kita po, lahat ng mga tumalikod, tinalikuran, ito po yung mga taong nagdudusa, ito po yung mga taong naghihirap, ito po yung mga taong feeling nila wala ng pag-asa. Yan po ibig sabihin, mga taong mahihirap, kaya dalawa po, Kaya, para po sa inyo, Senador Bongo, sana malampasan ninyo ang trial ng katotohanan kung ano ba talaga, kung loyal ba talaga kayo o isa rin kayong traidor sa ating dating presidente. Yan. Susubukan kayo. Anong pa yan? Pagsubok na yan. Kapit lang po sa ipinaglalaban ninyo. Nakukuha nyo po ang puso ng masa. Hindi po nakakalimutan. Ito po yun, kaya po nakaganyan, yung pentacles, yan po ay yung mga fund, corrupt fund, yung parang gano'n. Kaya kayo kung nakaganyan, ibig sabihin, maganda po to. Pero pag nakaganyan, yan, sinasabi ko, ito yung corrupt fund o yung sinasabi natin na nawawalang pera ng kaban ng mamamayan, ng bansa. Nakita nyo po ba ito? Ito po ay 100 sa kaliwanagan. Ibig sabihin, tama ang tinatahak ninyo, may daan. Although, para kayong pumapasok sa butas ng karayom, yan may butas, may tunnel, pero may daan. Ibig sabihin po nito, tiyaga lang at matutumbok ninyo po. Marami po kayong magkakatulong-tulungan. Kaya po magiging green ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, magtatagumpay po ang inyong ipinaglalaban sa anti-corruption na yan or pag-iimbestiga. Magtatagumpay po kayo dahil mismong ang buong sitwasyon na ang maglalabas ng katotohanan. At kung ang akala po ng lahat ay nahihirapan kayong lahat na Senado na nagsama-sama sa pamumuno ninyo at sa pamumuno pa ng iba pang matataas na Senado, ayon po dito sa tarot ninyo, mabibigyan nyo po ng liwanag ang lahat at masusolusyonan at matutumbok kung sino ang talagang nakinabang sa kaban ng bayan. Mag-ingat sa kalusugan. Kailangan din po ng pahinga, lalo na po sa sikmura. I don't know kung ano po ito, kung ito po ba ay acid reflux or dahil nalilipasan kayo ng gutom or over fatigue. So mag-ingat po sa sikmura o bituka. Ito ay isang pagpapahayag. Ito po, ng paglaban. Ito ay isang hakbang na gagawin ninyo. Kaya po ang kabayo nakayuko tapos humahakbang.
dahil ito ay pipilitin ninyong malaman at hindi kayo titigil kung ano talaga ang magiging sagot ng ating gobyerno sa pag-uwi ng ating dating presidente. So magiging instrumento kayo. Ipapakita ninyo na talagang ang paghahangad ninyong maibalik ang dating presidente ay malinis. Ayan po. Kaya nakayuko, malungkot, nag-iisip, pero ang nais ninyo'y humakbang, gumawa, ayan, may hawak kayong ginto, na cup, gumawa ng isang bagay na maaring ito'y kasulatan, maaring ito ay batas, maaring naman ito ay hinaing na ibibigay ninyo upang pagbigyan kayo na maibalik ang ating dating presidente na maayos hanggat buhay pa. Ayan, gagawa po kayo ng talagang matinding desisyon. Kakausapin nyo talaga ang matataas lahat. At mukhang magtatagumpay naman po kayo. Huwag lang susuko. Kaya lang po, ang masakit dito po, napakalaki ng tiwala po sa inyo ng ating dating presidente. Kaya nakita po dito, kumbaga mula pa matagal na siguro, kakilala na kayo. Ayan, ini-offer niya sa iyo ang kanyang tiwala. Ang gusto niyang mangyari hanggang sa dulo, hanggang sa mawala siya sa mundong ibabaw, ay ito po, bata, babae. Hanggat maaari kung anong suporta ninyo sa kanya, ay isuportahan nyo rin po ang anak niyang babae. Ayan, yan. Ang liwanag, di po ba, ng sinasabi? Yan. Kailangan nyo daw suportahan ang kanyang anak na babae para sa kanya. Mag-ingat na naman. Naku, ano ba ito? Mag-ingat po. May isang problemang ibabato sa inyo. Hindi ko alam kung ito ay sa lifestyle or ito ay sa matinding ano po ito. Ito ay kung kasi mga ano po ito, natatagong yaman. Or ito ay isang batas na kanina 'di ba nag-uugnay sa drugs. Ito naman po ay sa mga kabuhayan. Ibig sabihin, maaaring gumawa po ng istorya o bigyan kayo ng isang problema tungkol po sa pondo na pinagkakaloob sa inyong opisina. At kayo po ay pagpapaliwanagin at pag-iinitan ng mga taong gusto po kayong umalis, mawala ng pangalan bilang isang senado. Yun po, kaya mag-ingat po. Mag-ingat po. Habang dumarami po ang pagsubok na dumarating sa inyo, Senator Bongo, lalo naman po kayong maninindigan. Ito naman po ang maganda. Maninindigan talaga kayo para ipakita na kayo ay hindi isang traidor na kapatid, kaibigan, kapamilya na nagmamahal kay dating president. At i-extend ninyo ang pagmamahal na ito sa kanyang pamilya. Although, sa totoo lang, ang loyalty nyo po talaga ay sa ama. Yun po ang masama man o maganda ang loyalty ninyo ay nasa ama, pero i-extend ninyo, ayun, i-offer ninyo ang inyong sarili dahil ito ang gusto nung ama. Na i-extend mo ang pagmamahal mo na ibinigay sa kanya sa mga anak. Kaya po may dagat, ibig sabihin, panibagong pakikibaka, panibagong malawak na pag-unawa upang ang loyalty nyo sa ama ay mailipat sa loyalty nyo sa anak. Yun po ang sabi. At yun po ay kahilingan. Hala, may gulay. Hindi ko alam bakit lumabas ito sa inyo. Inang bayan po ito na may dugo. So, sana wag naman. Pero nakita po rito ang isang trahedya sa Pilipinas. May mangyayari pong trahedya sa Pilipinas. Inang bayan po yan. Nakaupo. Bakit inang bayan? Di ho ba babae represent natin ng inang bayan? Nakita niyo ang corona niya. May dugo po. So, maaaring may dumating na isang trahedya sa Pilipinas
sa pamamagitan ito ng hindi naman sobrang madugo, pero trahedya talaga. At itong pangyayaring ito ay maaaring maganap dahil po sa isang taong uuwi na magiging malungkot ang sambayanan. Hindi ko alam. Sana wag naman po. Pero tarot lang po ito. Ayan po. Isang trahedya ang magaganap sa Pilipinas dahil isang uuwi. Sana hindi ito yung, wala naman sinabi kung sino eh. Pero nga, yun nga, malulungkot ang inang bayan at mababahira ng dugo ang kanyang paligid. Dahil dito, ito po ay isang tao na maaaring magiging chaotic ang mga tao, magiging mainit ang mga tao. Di ko po alam kung ano po ito, basta may mangyayari pong ganun. Sana naman po ay hindi ito sobrang magdulot ng malaking problema sa ating bansa. Yan. Lungkot naman nun. Ba't naman lumabas yun? And again, kung kaya nyo pong ipaglaban talaga na makauwi si dating presidente, ito po, lalaki, na ngayon po ay may dinaramdam na sa kanyang memory. Ayan po, nakabaliktad na at ang kanyang sugar level. Ayan po, ang kanyang cholesterol, diabetic, pula po, diabetic sugar. Sa dugo, kumakalat po siya. At the same time, ang kanya pong ulo ay paiba-iba na. Yung ibig sabihin ay nasa memory na niya ng katandaan. Sana po magawa niyo po talaga, Mr. Senador Bongo. Kasi lumabas po nito na parang ito po ay magkaugnay. So, ang ibig sabihin po nito ay maaaring ito ang maging dahilan nitong bloody na to pag ito ay nawala. So, sa inyo po yung lumabas ko. So, sana po ay magawa nyo ng paraan na maibalik. May pakiusap ninyo na maibalik talaga para hindi mangyari ito. Sama-sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. May 10 kabataan, ayun po kabataan, na lalabas at tutulong sa inyo upang maipaglaban ang lahat ng anomalya, ang lahat ng nabuksan ng Senado na korupsyon. Kung doon po dati sa iba ay 6 or 7 kabataan, kayo po 10. 10 matitikas na lalaki na may pananandigan ang magsasama-sama. Siguro kasama, bata't matanda po ito pero matitikas na bata yung iba. So, sa 10 ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa 10 ito, dating luma at bagong Senado, ibig sabihin, mga kabataan at kahalo na yung iba pang Senado na talagang matagal na pero matitikas, magagaling, matatalino. Ang hahangaan ng sanlibutan ng Pilipinas. Sanlibutan ng Pilipinas, buong Pilipinas hahanga kasama ninyo. Kapag ito po ay inyong nagawan, kaya may daan, kapag ito po ay nagawaan ninyo ng paraan lahat ng Senado na maliwanagan at marating na maibalik ang lahat ng mga nawala sa Pilipinas. Pero, kinakailangan po ito ay pati ang taong kumbaga punot dulo ay mailabas nyo. At mangyayari daw po yun. Yung double standard na pagdating sa corruption, allegations sa administration, tahimik sila, 'di ba? Hindi nila ina-actionan. Tapos itong isa or si Inday Sara, nahabol-habol nila lagi. Always and forever.